Sa aking panaginip, tinuruan ako ng kahalagahan ng gamot. Kung alam ko lang ang medikal na kasanayan ng pamilya Tang noong panahong iyon, marahil nakapagligtas pa ako ng ilang buhay. Alam ko lang kung paano magpadala ng internal energy, isang maliit na pamamaraan. Iniisip ang nakaraan, alam lang niya kung ano ang gagawin para iligtas ang daan, pero sa huli, nabigo siya noong panahong iyon. Mahigpit na hinawakan ni Dang Ba ang kanyang kamay, sinusubukang ngumiti at sabihin, "Brother Dang family, pakiusap, alagaan mo ang aking mga junior brothers, nakikiusap ako sa iyo." Ang mga pamamaraan na iyon ay hindi makakapagligtas ng buhay ng isang taong naghihingalo na may nakamamatay na sugat. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at sakit kapag nakitang lumipas ang mga mahal sa buhay sa mismong harapan ng iyong mga mata ay talagang napakasakit na tiisin. Pakiusap, ipasa ang medikal na kasanayan ng pamilya Tang sa Hua Sect. Sa ganitong paraan, ang mga tao mula sa magkabilang panig ay madalas na babalik-balik, at ang kanilang damdamin ay magiging mas malapit din. Matapos makinig, nag-isip si Patriarch Dang. Makakasagot lang siya, hindi ito madali, kailangan kong kumbonsihin ang mga elder, pero susubukan namin ang aming makakaya para makuha ang Hua Sect. Handa kaming makipagpalitan, hindi, talagang kailangan naming makipagpalitan para makuha ang Hua Sect. Matutupad namin ang dalawang bagay na ito, pero kapag narinig namin ito, natatakot kaming marinig ang ikatlong kondisyon, tiyak na ang pinakamahalagang kondisyon. Tumango si Chung Mayang, "Oo, ang pinakamahalaga." Lumunok siya, "Kung gayon, ano iyon?" Tinitigan siya ni Chung Mayang at sinabi, "Ituring ang Hua Sect bilang kaibigan." Nagulat si Dang, halata naman, magkakaalyado tayo. Binigyang diin ni Chung Mayang, hindi magkakaalyado, kundi magkaibigan. Hindi magkakaalyado na maaaring magtaksil anumang oras, kundi magkaibigan na maaaring magtulungan kapag nasa problema. Iyon ang gusto ko. Pinahirapan ang may-ari ng pamilya Tang sa kanyang puso. Hindi maipapangako ang bagay na ito at hindi rin tiyak na mangyayari. Bakit ka nagsasabi ng mga walang saysay na salita? Hindi ko maintindihan. Ang naunang dalawang kondisyon ay may magagandang dahilan, pero wala akong nakikitang dahilan para sa kondisyong ito. May nakaligtaan ba tayo? Wala. Kung gayon, bakit mo sinasabi iyan? Ipinikit ni Chung Mayang ang kanyang mga mata, lumitaw ang imahe ng nakangiting mukha ni Tang Bal sa kanyang isipan, isang ngiting nagpapasigaw lang sa kanya, "Huwag kang ganyan, nakakainis kang bata." Sa huli, hindi masabi ni Chung Mayang, "Tungkol sa dahilan, hindi ko na alam. Ituring mo na lang na pansamantala kong hiling." Tumawa si Dang at sinabi, "Ano ang punto? Alam mo ba, karamihan sa mga tao ay gustong makipagtulungan sa pamilya Tang, pero walang gustong maging kaibigan ng pamilya Tang, nakakatuwa. Pero hindi namin alam kung paano tretuhin ang mga kaibigan, kaya sana, matuturuan kami ng Hua Sect kung ano ang mga kaibigan." Napakasimple lang. Hinawakan ng mga kamay ni Chung Mayang ang tasa ng tsaa sa mesa, hindi niya napigil ang ngumiti. Kaibigan, ano ang kaibigan? Napaka-cheesy. Gayunpaman, ang mga pambatang salitang ito ay nagpayanig sa akin, lalo na kapag lumabas ito sa bibig ng isang taong hindi natin mahulaan ang iniisip. Nang makita ang nakangiting mukha ni Chung Mayang, idineklara ng pamilya Tang, "Sumasang-ayon ako sa lahat ng tatlong kondisyon." Kaya naitatag na ang alyansa sa pagitan ng Hua Sect at ng pamilya Tang. Ang problema ngayon ay kung tatanggapin ito ng Hua Sect o hindi. Tiniyak ni Chung Mayang, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Susulat ako ng liham, kailangan mo lang itong tatakan at ipadala sa Hua Sect, tiyak na magiging maayos ito." Ganoon ba kalaki ang iyong reputasyon sa Hua Sect? Hindi, pero lahat ay bigo dahil sila ay nahiwalay at kinamuhian, kaya kapag natanggap nila ang liham, tiyak na mapapaiyak sila. Naiintindihan ko. Tumayo si Dang at ipinahayag, "Tila marami tayong trabahong dapat gawin. Kung gusto nating mabilis na matupad ang mga kondisyong ito, kailangan nating magsimula ngayon." Nagtaka si Chung Mayang, "Ha? Saan ka pupunta? Nakikipagnegosasyon, ha? Nakikipagnegosasyon? Hindi ba natapos na natin ang pakikipagnegosasyon?
Tumawa si Chung Mayang, iyon ay pakikipagnegosasyon sa Hua sect, at ang sugat na ito, hindi mo pa nakikipagnegosasyon sa akin tungkol dito. Nagtanong si Patriarch Dang ng naguguluhan, hindi ba binigyan na kita ng heavenly poison at pill? Oh my God, gusto mo talagang magdulot ng sakuna sa iyong sarili. Ang araw na balak mong gumamit ng pill para itama ang halos pagpatay sa akin. Hindi, kahit gaano pa kahalaga ang mga espiritual na kaisipan, nilikha ang mga ito ng mga tao, hindi mga taong ipinanganak mula sa mga espiritual na pill, sir, naiintindihan mo ba? Buti na lang buhay pa ako, pero kung iba ito, tiyak na matagal na akong patay. Pero balak mo lang akong bigyan ng pill tapos kalimutan na lang. Hindi, inihampas ni Chung Mayang ang isang libro sa mesa at nagmungkahi, inihanda ko ang lahat para sa iyong kaginhawahan, ganyan lang. Hindi mo na kailangang purihin ako sa aking pagiging maalalahanin, magbasa ka lang ng dahan-dahan at maingat. Medyo sobra naman ito. Tumingin si Dang sa mukha ni Chung Mayang at biglang nakaramdam ng lamig. Pagkatapos, bumalik si Chung Mayang para iulat ang kwentong ito sa lahat. Bumulala si Baekchun, anong klaseng kaalyado iyan? Nagtanong si Yunjong, teka, kaya nating magdesisyon nito ng mag-isa, bakit hindi? May master dito, ha? Inulit ni Chung Mayang ang mga salita ng sect leader, mula ngayon, ikaw ang kakatawan sa akin sa timog. Ang iyong mga salita ay ang aking mga salita, ang iyong kalooban ay ang kalooban ng anak. Sabi ni Chung Mayang, nakalimutan mo na ba? Sumigaw si Baekchun, hindi, ang batang ito, ano iyan? Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa Naro kaya sinabi niya iyon. Basta ka na lang nagdesisyon sa ganoong alyansa. Ang sect master, pinutol siya ni Chung Mayang, napakasaya niya. Pagod na rin si Chung Mayang at nagsabi ng masayang, oo. Biglang naalala ni Baekchun, sumigaw ulit, hoy, ang batang ito. Kinamot ni Baekchun ang kanyang ulo sa loob, lumabas lang ako para kumain sandali, pero kusang loob na siyang bumuo ng alyansa sa isang tao. Alam ko na pinahahalagahan ng landlord si Chung Mayang, pero hindi ko inaasahan na ganoon kalala. Kalma, kalma. Kung kailangan nating bumuo ng alyansa at tingnan ang mga resulta, hindi ito masama. Hindi lang ito hindi masama, kundi napakalaking pakinabang. Kung may suporta ito ng isa sa 5 great families tulad ng pamilya Tang, ang Hua sect ay magiging parang tigre na nagkakaroon ng mga pakpak. Nag-iisip sandali, nag-alinlangan si Baekchun na magsalita ulit, una sa lahat, magaling. Kahit na hindi ko alam kung anong kasunduan ang mayroon ka sa Lord, napakagandang makamit ang ganoong resulta. Gayunpaman, nagtrabaho ka ng husto. Kumunot ang noo ni Chung Mayang at nagtaka, brother, anong problema sa iyo? Bigla kang nagsasabi ng ganoong mga salita, nakakatakot. Sobrang nababagot si Baekchun kaya hindi na siya nag-abala pang magsalita, pero sa huli, kailangan niyang ipahayag ang kanyang mga alalahanin, pero nag-aalala pa rin ako tungkol sa isang bagay, kumusta naman ang Siyam na Great Sect? Ang Han ay laging may alyansa sa Siyam na Great Sect at hindi kailanman nakipagtulungan sa 5 great families. Alam mo rin ang komplikadong relasyon sa pagitan ng Siyam na Great Sect at ng 5 great families. Kahit nakapakipakinabang ang alyansa sa pamilya Tang para sa Huashan sa oras na ito, kung gusto ng Hushan na bumalik sa Siyam na Great Sect sa hinaharap, magkakaroon ng problema, iyon ang inaalala ko. Nag-isip ka ba ng mabuti bago ka nagdesisyon? Huminto sandali, biglang nagtanong si Chung Mayang, ano ang mga pakinabang ng pagbabalik sa Siyam na Great Sect? How? Mga pakinabang? Well, ang reputasyon ng Siyam na Great Sect. Medyo sarkastiko si Baekchun tungkol sa reputasyon ng Siyam na Great Sect. Gusto mo bang bumalik sa Southern Era, brother? Sa tingin mo ba mas mahalaga ang reputasyon ng pagsali sa Siyam na Great Sect kaysa sa alyansa sa Royal Family? Master, wala ka bang pagpapahalaga sa sarili? Sino ang nagpatalsik sa atin sa Siyam na Great Sect? Iyon ang mga bastard na iyon, ang Siyam na Great Sect na iyon. Pero ngayon, dahil lang medyo mas malakas ang Han, gusto niyang purihin sila para humingi ng lugar sa Siyam na Great Sect. Kalimutan ang lahat ng nakaraan at magsimula ulit. Tanga talaga si brother.
Mahigpit na nagpaalala si Chung Mayang, tumigil ka sa pangangarap. Kung talagang pinahahalagahan ng Siam na Great Sect ang pagkakaibigan at handang magtulungan kapag nahaharap sa mga kahirapan, hindi sana nahulog ang Hua Sect sa sitwasyong ito. Nagtanong si Baek Chun, ang ibig kong sabihin, ang pamilya Tang ay hindi tulad ng naunang Siam na Great Sect, tutulungan nila ang Ho Son kapag nasa problema. Sumagot si Chung Mayang, kailangan nating ipagawa iyon sa kanila. Walang relasyong natural na dumarating, kailangan nating alagaan ang lahat. Ang pamilya Tang ang mga taong makakatulong sa Hua Sect, kahit anong alalahanin natin, hindi tayo maaagrabyado ng alyansang ito. Narinig iyon ni Baek Chun at tahimik sandali, tapos ng lumino, sumang-ayon, naiintindihan ko, Litan, magpatuloy ka. Nag-alinlangan si Yun Jong, sinabi muna ni Baek Chun, una sa lahat, gagamitin ko ang awtoridad na ibinigay sa akin ng Sect Master para itaguyod ito, at kahit ano ang mangyari, mananagot ako. Yun Jong, pakiusap, gumawa ka agad ng nilalaman ng alyansa at ipadala ito sa Han Master. Chung Mayang, sigurado ka ba? Ngumunguya si Chung Mayang ng isang piraso ng cake nang marinig ang tanong, tumangala siya. Naisip ni Baek Chun, tiyak na sasang-ayon ang mga elder, bukod dito, kung may mangyaring problema, lulutasin ito ng Epiphany Master. Ito ang desisyon ni Chung Mayang, ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat, huwag ka nang mag-alala. Pagkatapos niyang aliwin ang kanyang sarili, ipinahayag ni Chung Mayang, tapos na ang mga usapin ng pamilya. Kinuha ni Chung Mayang ang huling cake sa plato at sumagot, well, ngayon kailangan nating pumunta sa Yunnan, siguradong tapos na ang mga paghahanda para sa biyahe sa Yunnan. Nagulat si Joe Gul at nag-alinlangan, ang bagay ay, sabi nila, walang trade group na pupunta sa Yunnan. Naguluhan si Chung Mayang, anong sinasabi mo? Noong nakaraang beses, malinaw na sinabi ng tatay ko at ko na may maliit na grupo ng mga taksil na pupunta roon, at kung aalis tayo, sasama tayo sa kanila. Nahihiyang tumingin si Joe Gul at ipinaliwanag, ang kwento ay, gusto ng tatay ko na ilabas tayo sa kabisera sa lalong madaling panahon, kaya nagsinungaling siya. Plano niyang tipunin ng mga merchant, ilabas sila sa kabisera, tapos ipaliwanag ang lahat. Agad na nagmadali si Chung Mayang sa silid ng master. Pagkabukas niya ng pinto, mabilis siyang sumigaw, may isa pa akong kondisyon, hindi, isa pang kahilingan, hindi ito kondisyon, pabor ito, magkaibigan tayo. Lumapit siya at malakas na hinampas ang kanyang kamay sa mesa ng homeowner, humihingi ng tulong, pakiusap, tulungan mo akong maghanap ng grupo ng mga taksil na pupunta sa Yan, gusto kong sumama sa kanila sa Yunnan. Papasok sa Yan, sa lugar kung saan may mga mababangas na hayop. Nauubos na ang oras, maaasahan ka ba namin? Nakinig si Dang nang may pagdududa at bumulalas, tila iba ang salita para sa tulong sa kanluran kaysa sa gitnang kapatagan. Naganap ang pagpupulong sa mga elder pagkatapos marinig ang usapan ng homeowner tungkol sa alyansa. Nagsimulang mag-usap ang ilang tao, ano ang plano ng homeowner? Bakit siya nakikipag-alyansa sa Hua Sect? Hindi ito martial arts, hindi ito milk clan, kundi Hua Sect. Homeowner, napag-isipan mo ba ito ng mabuti? Sa likod ng screen, tahimik at nag-iisip ang military band. Alam lang ng Council of Elders at ng mga matatanda kung paano umasa sa kanilang edad at pangalan ng pamilya para kumapit sa kapangyarihan, tumatangging ipasa ang kanilang mga posisyon sa mga kabataan anumang oras, nakikialam din sa lahat, nakakainis. Hindi ko alam kung kailan sila nagkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan sa kanilang mga kamay na maaari nilang daijin ang homeowner. Ang bawat desisyon ay dapat isaalang-alang ang kanilang mga opinyon, talagang nakakadiri. Nang makita na nananatili siyang tahimik, sumigaw ang isang elder at nagpumilit, homeowner, pakiusap, magpaliwanag ka. Biglang nagsalita ang isang tila mataas na ranggo na tao at nagpaalala, kalma lang kayong lahat, kalma lang kayo at pakinggan ang sasabihin ng homeowner. Pero senador, nagalit ang matanda, hindi mo ba ako narinig? Namutla ang lalaki at yumuko, humihingi ng tawad. Nagpumilit ang elder, patriarch, pakiusap, magsalita ka, ano ang plano niya?